Kumusta? Magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ang gulo na ng ating bansa, no? Hindi na maintindihan. May mga lumalabas na mga saksi, patunay na nakagawa ng kasalanan. Si ganitong tao, si ganitong tao, si Juan de la Cruz, si Juan Tamad. Pero hindi nila madakip. Ano ang problema? May mga nagpapatunay, may mga lumalabas, nagtatalo-talo, yung mga mambabatas. Sa Kongreso, may nag-iimbestiga. Sa Senado, may nag-iimbestiga. Sa Malacanang, may nag-iimbestiga. Hanggang ganun na lang tayo. Wala bang mapaparasahan? Subalit, pag Duterte ang mga nagkasala, agad-agad dinadakip ilang minuto, ilang oras lang, nandun na sa ibang bansa. Nakapreso na. Asa kaya ang hustisya nito? Anong dahilan bakit hindi nila magawang dakpin yung mga taong binabanggit ng mga saksi, ng mga nagpapapunay na binibigyan ng bilyong-bilyong pera yung mga bag, isang maleta na basura na yun ay pera. May mga vlogger na kumakampi sa mga ganung mga tao na hindi natin maintindihan. Para sa akin, napakalabong magkaroon ng katarungan ngayon at control issue. Ang makakarosahan dito mga kontraktor, yun ang kutob ko. Yun ang kutob ko. Pero yung mga dinadawi na mga nasa likod nila, ng mga politiko, wala. Yung investigasyon ang resulta nag-aaway-away lang yun. Ang resulta nag-aaway-away lang yung mga politiko. Nagdidebate lang sila. Sasabihin ng isa, ganito. Sasabihin ng isa, hindi ganito. Wala. Napakagulo ng ating bansa. Yung batas hindi mo maintindihan. Kaya marami ang namumulong. Marami po ang may problema sa ating pamahalaan. Sino ang may kasalanan? Tinumbok na yung mga tao na involved. Kailangan pang karusan i-investigan. Pero halimbawa, ordinaryong tao, nagnakaw ng manok, nagnakaw ng 100 pesos, ipapakulong agad yan. Pupusasan, dadalhin agad yan sa presinto. Pero yung milyon-milyon na mga pera, hindi nila may pakulong. Yung milyon-milyon na pera ang kinuha, ninakaw, pinakinabangan ng ilang mga tao. Hindi nila may pakulong. Kailangan padabadaan sa proseso. Yung dapin lang magpapatunay na si ganun, kasala. Si ganun. Para sa akin, malabo. Hindi ko maintindihan. Kung totoo nga, yung ginagawang investigasyon ko, para pakitang gilas na lang yung mga politiko sa taong bayan. Para maniwala ang mga taong bayan sa kanila na ginagawa nila yung trabaho nila. Kung ngayon sunod-sunod ang mga kalamidad sa atin, hindi na nila maharap tumulo. Ang daming problema, may mga binagyo, may mga binaak, may mga nalindol. Sino-sino mga tumutulog, mga individual, mga vlogger. Nasaan yung pamahalaan? Nasaan yung milyon-milyon tinakaw yung sinasabing balik sa tao bayan? Pati itong mga vlogger na nakikisaw-saw na hindi naman naiintindihan yata ang issue. What? Kung ano-ano pumapasok sa isip nila. Kung napakatalino nila, pero hindi naman nila nakukuha yung problema sa ating bansa. Pinagmamalasakit pa rin nila, ipinagsasanggalang pa rin nila, na kahit nag-resign na daw ay ginakabol pa rin daw. Yung tao nagkasala, ay siyempre nagkasala, dapat kabulin. Ito namang mga vlogger para lang kumita, para lang magkaroon ng mga views. Ayun, sinisira na yung mga mambabatas na pinaglalaban yung tapat, yung talagang totoong batas.
napakagulo na ng ating bansa. Ngayon, nagtatanong ako, sino ang dapat maparusahan? Sino ang dapat makulong? Yung bang mga kontraktor o yung mga nag-uutos sa kanila na ganito ang gawin ninyo, bibigyan ninyo kami ng ganitong halaga para mabigyan kayo ng project. O, sino-sino yung mga yun? Nag-iimbestiga sa Malacanang, sa Kongreso, at sa Senado. Kailan matatapos yan? Sino ang mapaparusahan? Wala, hindi natin alam kung mayroong mapaparusahan o wala. Malabo. Malabong may maparusahan. Bakit? Yung mga mambabatas na yung batas ang ipinaglalaban, yung tama, ay kinakalaban din ng kapwa mambabatas. Ano ang dahilan? Natapalan ng pera. Yung kanilang mga isipan, yung kanilang mga bibig. Ganun lang yun. Malabo pa sa sabaw ng pusik. Sigurado ako, kung ordinaryong tao lang ang nagkasala, halimbawa, pupunta sa mall, sa grocery, magbulsa ng candy, magbulsa ng sardinas o ano pa man yan, tapos lalabas gadaan sa gwardiya, kakapkapan may nahuli sa kanya. O, ipapriso agad yan. Ganyan ang batas dito sa Pilipinas.